Pag-uusapan natin ngayon ang isang legal memorandum na parang X-ray sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga nakikita nitong problema at ano ang mga hamon na hinaharap ng ating mga korte at syempre, tayong mga naghahanap ng katarungan. So ito talaga yung tanong, di ba? Paano kung yung mismong sistema na dapat nagbibigay ng hustisya, siya pa yung pumapalpak? Napakalaking nakataya dito. So ito yung breakdown ng pag-uusapan natin. Magsisimula tayo sa dilema ng mga abogado, tapos titingnan natin yung mga lamat mismo sa sistema. Susunod, 4 na kaso, iisa lang ang problema. At sa huli, ano ba ang posibleng solusyon? Game? Simulan na natin. Okay, unahin natin to ang dilema ng mga abogado. Kasi, para silang nasa isang mahirap na sitwasyon, parang naglalakad sa tightrope, sa isang maling galaw pwedeng may mangyari. So sa isang panig, may utos sa kanila ang batas. Igalang ang korte. Bawal yung mga masasakit na salita, kailangan profesional. Pero sa kabilang panig, may tungkulin din sila sa IBP o Integrated Bar of the Philippines na tumulong para mapabuti ang sistema ng hustisya. E paano kung yung korte na mismo ang may problema? Anong gagawin nila? Mananahimik na lang ba sila o magsasalita? Well, dito na pumapasok yung tinatawag na grave abuse of discretion. Ano ba to? Isipin nyo, parang referee sa basketball na bigla na lang gumawa ng sarili niyang rules para ipanalo yung paborito niyang team. Hindi lang yan simpleng error in judgment, diba? Sinasadya na yan. Pag-abuso na yan sa kapangyarihan. At ayon sa memorandum, kapag ganito nakalala ang sitwasyon, iba na ang usapan para sa isang abogado. At ito na nga yung pinakasentro ng argumento nila. Sinasabi dito na kapag yung pagkakamali ay sobrang lala na, yung tipong grave abuse na talaga at nagdudulot ng systemic failure, yung pagsasalita laban dito ay hindi na lang option, kundi isang obligasyon, isang ethical na tungkulin. Okay, so iwan muna natin saglit yung dilema ng mga abogado. Tingnan naman natin yung mas malaking picture, yung mga bitak mismo sa sistema. Kasi dito natin malalaman na minsan, ang pinakamatinding kalaban ng hustisya ay hindi yung kasamaan, kundi yung simpleng kapabayaan lang sa proseso. At isa sa mga problemang nakita ay yung tinatawag na weaponization of law. Ang simple lang ng ibig sabihin niyan. Ginagamit yung mga butas sa batas, yung mga technicality para manalo, hindi para malaman kung sino ang tama o mali. Ang ending, maraming kaso ang nadidismiss hindi dahil inosente yung akusado, kundi dahil may mali sa procedure. Sayang, di ba? So paano ba to nangyayari? Kadalasan ganito ang flow. Una, mahina ang investigasyon ng pulis. Tapos, yung ebidensya hindi naaalagaan ng tama. Ito yung chain of custody na tinatawag. At dahil sa mga kapalpakan na yan sa simula, pagdating sa korte, boom, ibabasura na lang yung kaso dahil sa technicality. Uulitin ko ha, hindi dahil napatunayang walang sala yung akusado, kundi dahil palpak yung proseso from the very beginning. So para hindi lang tayo puro teorya, tingnan natin yung 4 na sikat na kaso na ginamit mismo sa memorandum para ipakita kung gaano katotoo ang mga problemang to. Unahin natin ang isang kaso na yumanig sa buong bansa, ang Visconde Massacre. Isang kaso kung saan sa huli, parang yung sistema na mismo ang naging sentro ng paglilitis. So sa kasong ito, lahat ng akusado na acquit, pinalayang sala. Ang official reason, hindi raw kapani-paniwala yung nag-iisang eyewitness. Pero ayon sa analysis, may mas malalim na problema, yung pagkabigo ng gobyerno na itago at ingatan yung isang napakahalagang ebidensya, yung DNA sample sana. Yun sana ang magsasabi ng totoo. At hindi lang yan sabi-sabi ha, mismong Korte Suprema ang nagsabi niyan. Yung pagkawala ng ebidensya, violation yan ng due process. Isipin nyo, isang malinaw na example to kung paano ang kapabayaan sa pag-iingat ng ebidensya ay diretsyong nagiging kapabayaan sa pagbibigay ng hustisya. Okay, next case. Dito naman, ang problema ay hindi yung ginawa, kundi yung hindi ginawa ng isang institusyon. Institutional inaction ika nga. Naalala nyo yung 2022 elections? May nag-file ng petisyon sa Supreme Court ang pakiusap, i-preserve, itago yung mga transmission logs. Bakit? Kasi gusto nilang iimbestigahan yung mga alegasyon ng dayaan, lalo na yung parang sobrang bilis na transmission ng resulta. Ang kaso, ang tagal umaksyon ng korte. Dahil sa tagal, naging moot and academic na yung petisyon. Sa Tagalog, wala nang silbi.
Yung chance na malaman natin kung may problema nga o wala, na wala na lang na parang bula. Pangatlong kaso, ang pagkakakulong kay dating Senadora de Lima. Dito, ang focus ay sa usad pagong na hustisya. Ilang taon siyang nakakulong bago pa man magkaroon ng malinaw na desisyon. Siyempre, magtatanong ka, nasanan na ang right to a speedy trial? Ayon pa sa memorandum, isa sa mga dahilan ay yung pagkakabigo ng prosecution na maglabas ng mga solidong ebidensya tulad ng CCTV. Kaya ang nangyari, yung isang kaso niya na dismissed hindi dahil napatunayan na inosente siya, kundi dahil mahina yung ebidensya ng nagsasakdal. So muli, hindi natin nalaman yung buong katotohanan ng kaso. At para sa pang-apat at huling kaso, siguro ito na yung pinaka-classic na example ng justice delayed is justice denied. Tingnan nyo tong timeline na to. Yung mga kaso, sinampa pagkatapos pa ng 1986. Fast forward to 2018, mahigit 3 dekada yon, doon pa lang nagkaroon ng conviction ang Sandigan Bayan. Pero, nag-apela. At ngayon, papasok na tayo ng 2025, yung kaso ay nakabitin pa rin sa Supreme Court. Hindi pa final. Ilang dekada na yan. Grabe. So, okay, nakita na natin yung mga problema, yung mga bitak sa sistema. Ngayon, ang tanong, ano daw ang pwedeng gawin? Ano yung mga solusyon na inilalatag ng memorandum na to? Basically, may dalawang malaking suhestyon. Una, gumawa ng isang special police force na dedicated sa mga ahensya tulad ng AMLC, CHR at COA. Kasi kailangan nila ng specialized investigation, di ba? Pangalawa, magtayo ng isang independenteng opisina na ang taning trabaho ay tingnan kung may sapat na basehan ba talaga para ituloy ang isang kaso. Ang goal ng dalawang to, simple lang. Siguraduhin na sa umpisa pa lang, yung investigasyon ay maayos, ginagawa ng mga eksperto, at higit sa lahat, hindi naiimpluwensyahan ng politika. At dyan tayo nagtatapos, pero may iiwan tayong isang malaking tanong. Kung kitang-kita na natin na may mga seryosong problema at bitak ang ating sistema ng hustisya, sino ba ang may kapangyarihan at responsibilidad na ayusin ito? Isang tanong na hindi lang para sa mga abogado o hukom, kundi para sa ating lahat na dapat pag-isipan.